So ang dami nag-uusap about itong PAX Silica. So ano nga ba itong PAX Silica na to? Is this the PAX Silica that they're talking about? I think not. This is a silica gel and hindi yan ang pag-uusapan natin. We're going to talk about si PAX Silica, ano nga ba siya, anong effect ang mangyayari sa Pilipinas, if this one does really push through, would it be doing good or would it be doing harm to our country? Let's talk about it after this quick intro. I think wala pa naman ako nakikitang tech influencer that is talking about itong PAX Silica. So let me give you a quick rundown kung ano nga ba talaga itong PAX Silica na to. So I'll try to explain itong PAX Silica the simplest way na para maintindihan yung lahat. Itong PAX Silica na to is a joint force ng 30 different countries led by United States of America, and it consists of countries like Japan, South Korea, UK, and even Europe. And ang kanilang mission is to build the future ng AI together, to build the mga chips para hindi sila umasa sa China. So in simple terms, itong 30 countries na ito may kanya-kanyang role. Yung leader being United States of America, and all of these different countries has their own roles, including the Philippines. So ano nga ba yung role ng Pilipinas that makes it so critical at pinag-usapan nating lahat? Ang Pilipinas ang magiging taya dahil we are going to host the first ever AI hub dito among tong 30 countries na ito, which makes up PAX Silica. So siguro ang tanong mo, saan natin i-host? Saan natin itatayo tong AI hub na ito? And based sa aking research, this is going to be built sa New Clark City sa Tarlac. Ang laking lupain yon, 4,000 acres. Sobrang laki. It's a new tech zone or industrial zone, whatever you're going to call it. And kasing laki siya ng 2,200 na football fields na pinagsama-sama. It's going to be big, it's going to be huge, it's going to be as big as a city. Ganon siya kalaki. And inside itong tech zone na ito, there are going to be data center, chip manufacturing, mineral processing plants, and yung investment na ibibigay itong 30 countries na ito here sa atin is 10 billion pesos. Just imagine the money flowing inside our country. And sobrang lapit na nila is-sign itong agreement na ito this coming November of 2026. So let me give you an idea kung ano nga ba yung data center. Hindi call center, ha? Baka malito lang kayo. A data center is dito pinaprocess lahat ng AI thinking. Akala mo, pagkausap mo si Claude, si Gemini, si ChatGPT, lahat yan nangyayari yung processing sa inyong smartphone. Diyan ka mali. Everything happens in the data center wherein nandun yung mga processors, mga RAM. Kaya nga nagtataasan ng RAM ngayon kasi itong mga AI na ito, it uses a lot of RAM. Kasalanan nila kung bakit ang mahal ng smartphone mo ngayon. Itong data center na ito is running 24/7 and it needs a physical na center wherein yun, data center. Akala mo lang nangyayari sa cloud, sa ulap, pero in reality, nangyayari lahat yan, pinaprocess lahat yan sa data center. So if you subscribe sa mga ChatGPT Pro, mas kayod pa ang mga data center na ito. Just imagine how loaded itong mga data center na ito. So parang okay naman yan What's so bad about having yung data center here in the Philippines? Baka mas mabilis natin makuha yung mga result ng ChatGPT, ng Gemini, and ng Claude, and all of your other AI na application. Well, it sounds good, pero there's a big drawback. There's two major things that keep these data centers alive: electricity and water. So bakit nga ba sila critical? Based sa aking research, isang cabinet ng AI computer can consume more than 50 household combined. And just imagine a data center has hundreds and thousands of those cabinets ng AI computer inside. Just imagine gaano kalaking kuryente ang kakainin ng mga computers na ito. Isipin mo, si Meralco, ang taas-taas na ngayon ang singil nila sa atin. Madalas pa tayo nagba-brown out, nagsi-shortage. What if kung pumasok pa tong PAX Silica na to, hindi mas lalong lilipad ang presyo ng ating Meralco? Unless na naka-solar power ka sa iyong bahay, you would definitely suffer from itong consequence ng PAX Silica. Kasi I'm pretty sure si Meralco will shoot up until the ceiling ng presyo.
ang government natin, hindi pa nila kinokontrol itong si Meralco. And I heard that nuclear power plant is also part dito sa Pax Silica na usapan. Now, ano naman ang role ng tubig dito sa mga AI chips na ito? Well, water is used to cool down tong chips na ito. This chip gets extremely hot, especially kung sobra silang loaded, sobrang dami nag-request ng mga AI generation, tuloy-tuloy ang kayod 24/7 itong mga chips na ito. And the only way to cool it down is through water cooling. And there's a lot of water cooling naman na pwede natin gawin naman. One of them, nakita niyo sa Red Magic na tumatakbo yung liquid sa loob. And of course, may fan na bubuga palabas, yung init. Of course, it's a little bit more expensive. Yung pinaka-cheapest way of cooling it, pero one of the ways to cool it down cheaply is yung traditional na evaporative cooling. This one is that yung tubig absorb ng init and mag-evaporate na siya into thin air, water vapor. So, yung tubig mo hindi na re-recycle, hindi siya nagagamit paulit-ulit, no? Kasi mas mahal yung process na yon. And this one would consume 5 million gallons of water. Just imagine, no, yung water supply do sa area, no, sa New Clark City in Tarlac, I'm not sure, no, based sa what I know is that limited lang din ang water supply doon sa area na yon. And the people living near those area would definitely be affected. Baka mawalan sila ng tubig, lalo mga farmers. Ano pa itatanim nila kung wala na silang tubig? Wala na sila i-harvest. So, paano na yung kabuhayan ng ating mga kaibigan na farmers doon sa area na yon? So, just imagine yung big, massive drawback na mangyayari dito sa atin, no? Dito sa area ng Clark. One is tataas definitely yung kuryente, presyo ng kuryente. Two is mawawalan ng tubig doon sa area na yon, or probably you might even need water from other cities just to cool down itong data centers na ito, no? Ako personally, hindi naman ako tumututol dito sa AI kasi it will create a lot more jobs para sa mga new generation natin. Pero we also had to think dun sa mga people living nearby, yung mga simpleng buhay lang, yung mga naghanap buhay doon, mga farmers, mga residents doon, anong mangyayari sa kanila? Anong pinsala ang mangyayari sa kanila? Magba-brownout ba sila lagi? Mawalan ba sila ng tubig? There's a lot of drawbacks na kailangan i-consider muna ng Philippines bago they plan to host itong Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. So as of now, there's still no clear data kung ano ba ginagawa ng DNR. Are they allowing, no, na yung mga natural resources natin na magamit dito? Would it comply with the laws of the Philippines? And paano naman itong mga bahay and properties, mga farmers natin, mga Aita na nandun na nakatira, ano ba mangyayari sa kanila? It's still vague and the signing is really, really near. And ang sabi ng Malacanang, this would generate 1 million jobs. It's remain to be seen, no? 1 million job versus ang daming pinsala. So, I hope, no, na may natutunan kayo dito about Pax Silica, no? And this is something critical. Hopefully na nalinawan na kayo sa ano nga ba si Pax Silica and ano nga ba mangyayari dito sa Pilipinas if we truly host itong Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. So I hope nalinawan kayo dito sa video na ito. And of course, if you did, ano ba naman to like, subscribe dito sa aking channel para medyo mas maengganyo tayo to give you more tech news dito sa aking channel. So until then, I hope to see you on the next video.